facing the giants, fighting for victory, which is our theme this year. And makikita yan sa aklat ng Deuteronomy chapter 3 verse 22. Biglang lang po muna ng background para makita po natin. Ang sabi ko doon, do not be afraid of them. The Lord your God himself will fight for you. Sa Tagalog, huwag kayong matakot sa kanila sapagkat ang Panginoon ng Diyos ang makipaglaban para sa inyo. And the focus of this passage, of this text now, ay faith, perseverance, overcome challenges, teamwork, and victory through Christ. Yung point ng pag-aaralan natin for this year ay makikita natin yan. Lahat makikita natin. Ang tema na ito ay naipupos ko sa Word of Counsel at nag-exist itong facing the giants. Nung nasa patag kami, together with my wife, and si Archie at tatlo kami, sinutubok. Kasi may hindi natin nakasama yung isupin kasi may mga ibang ginagawa pagkanan, no? So, nagkaya yung tatlo kami, sabi ko sa wife ko, ano kayo mag-i-tip natin this year? Sabi ko, why not facing the giants? Although yung facing the giants, no, ay from populaya sa pelikula na parang yung facing the giants. Sino na kapanood dito? Taas ang kamay. Ay, wala. Wala na kapanood ng facing the giants. Ang ganda movie yan, panoorin nyo. Brother ito, hindi mo pa napanood to? Ay, alam ko, yung ganyan, nakapanood na eh. No? Oh, naka-CD pa the time. Sabi ko, bakit facing the giants? Ako pumumotor ako facing the giants. Sabi ko, sasama ko facing the giants. Tinaisip ko ba naman yung fighting for victory? Yun yung revelation ng Lord. At bukod sa revelation ng Lord, kita ko, kasi mag-start tayo ng church sa Patag without any financial. Tama. Ang hirap tayo nun. So, facing the giants, harapin ang mga giants sa buhay. Now, ang facing the giants kasi ay isang pelikulang Kristiyano na inilabas noong 2006. Sino na yung pinanganak? 2006 na bubuhay na 2006 na. At dinilig ito ni Alex Kendrick at ginawa ng Sherwood Pictures. Bigyan ko lang po ng background. No? Ang pelikula ay tungkol sa pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos, at hindi pagsubok sa gitna ng pagsubok sa buhay. At ang kwento ay umiikot kay Grant Taylor na ginagawa ni Alex Kendrick, isang coach ng high school football team na kinakaharap ang maraming pagsubok sa kanyang personal at professional na buhay. So, ibig sabihin, in his journey, hindi madali ang kanyang kinakaharap. Hindi maganda ang performance ng kanyang team at balak siyang tanggalin ng mga magulang ng mga panlalaro. Bukod dito, naharap din siya sa mga problemang pangpamilya tulad ng hindi nila magkaanak ng kanyang asawa sa kabila ng maraming taon ng pagsisikap. Dahil dito, nag-desisyon si Coach Taylor na magbalik loob at magtiwala ng lubusan sa Diyos. Sa pagkita ng pananampalataya, sinimulan niyang hikayatin ang kanyang kupunan na maglaro hindi para sa tagumpay, kundi para sa kaluwalhatian Diyos. Take note. Hindi para magtagumpay lang, kundi para saan? Sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ang kanilang paniniwala at determinasyon ang nagbigay daan upang malampasan nila ang mga hamon at maabot ang tagumpay na higit pa sa kanilang inaasahan. So, determinasyon nila, no, ay higit pa doon sa gusto nilang mangyari. Ang pelikula
ay nagtuturo ng mahalagang aral tungkol sa pananalig, pagtsatsaga at pagkakaroon ng pananaw na mas malaki kaysa sa sarili. Grabe yung bukod ng COVID ito ay talagang nakakapagbigay ng inspirasyon. Lahat tayo gusto natin ng inspirasyon sa buhay. Tama? Dito, sa ating tema this year, Facing the Giants, Fighting for Victory, ng aklat ng Deuteronomy ay isa sa mga koleksyon ni Moises, talumpati ni Moises, na binigay sa mga Israelita bago sila pumasok sa lupang pangako. So I think, alam naman ninyo yung story, di ba, ng journey ni Moises sa lupang pangako. And I'm not to be simula kasi kanina nung natanggap ko yung just kay Kuya Joel, yung may ba yung templa ng ating physical na katawan. So dito ay naalala ni Moises ang kanilang paglalakbay, ang kanamatan ng Diyos at ang mga kautosang dapat nilang sundin. So sa Kabanata 3, ay kinukwento ni Moises kung paano nagtagumpay ang mga Israelita laban sa mga makapangyarihang hari tulad ni na Haring Og ng Bashan at Haring Sihon ng mga Amoreo. Ang mga tagumpay nito ay patunay na kapangyarihan at pagtupad ng Diyos sa kanyang mga pangako. So meaning to say, tandaan po natin na ang tagumpay ng mga Israelita ay hindi sa kanilang sariling dunong, sariling lakas, kundi lakas na nagmumula sa ating buong Panginoon. Nabilang mananampalataya kung wala tayong ibang inaasahan kundi ang ating Diyos. Facing the giants, ang higanting giants na sa konteksto ng talatang ito ay higit pa sa literal na mga kaaway. Ang giants ay sumisimbolo sa napakalaking hamon, takot at balakid sa buhay. Amen. Kaya pag tinitingnan ko at pinivisualize ko, Lord, ano ba yung hamon na haharapin namin sa taong 2025? Hindi natin alam. Ang magiging hamon, haharapin natin sa buhay. Para sa mga Israelita, ang mga higante ay may pisikal o mga pisikal na kaaway, matitibay na lungsod at ang kanilang sariling pag-alinlangan. Ngunit sa ating panahon, ang mga higante ay maaaring tumutukoy sa mga pagsubok gaya ng takot, kawalan ng kumpiyansa, problema sa kalusugan, trabaho o pagiging busy, mga suliraning pinansyal o mga espiritual na labanan. So giants, kailangan muna natin makita, ma-identify ang mga ito. Fighting for victory. Ang tagumpay sa talatang ito ay hindi nakabase sa lakas o kakayahan ng mga tao, kundi sa pagtitiwala sa kapangyarihan at mga pangako ng Diyos. Amen. Nagtatagumpay ka o magtatagumpay ka hindi dahil sa lakas na meron ka. Hindi dahil sa talino na meron ka, kundi
pagtitiwala sa kapangyarihan at pangako ng Diyos. Si David laban kay Goliath. In 1 Samuel 17, natalo ni David ang literal na higanting si Goliath dahil sa pagtitiwala sa Diyos. Sa turo ni Apostol Pablo, sa Roma 8:21, kung ang Diyos ay balik sa atin, sino ang laban sa atin? Kung kasama natin si Kristo, sabi nga, sino makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos? Problema? Pagsubok? Suliranin? No? Hindi. Hindi niya makapaghiwalay sa pag-ibig natin sa ating pong Panginoon. Makikita natin ang mahalagang aral dyan, no? Sa buong tema natin for the whole year, mas nakila ang kapangyarihan ng ating Diyos. Amen? Amen? Panghawakan natin. No? Ano man ang laki ng hapon, mas malaki ang Diyos kaysa anumang higante na meron tayo sa buhay. Amen? Pangalawa, pananampalataya laban sa takot. Marami tayong kinatatakutan sa buhay. Ngunit, ang pagtitiwala sa Diyos ang nagbibigay ng lakas upang harapin ang malalaking pagsubok. May takot ka ba? May pangamba ka ba? No? Ang Diyos ang lumalaban para sa atin. Amen? Hindi ka nag-iisa sa labang ito. Amen? Kasama natin ang Diyos sa ating laban. Pangapa, alalahanin ang mga nakaraang tagumpay. Kung ang mga Israelita, yung mga tao ay nagtagumpay, sino ba tayo para hindi magtagumpay? Ang anak ng Diyos ay nagtatagumpay sa buhay. Lumalaban, hindi sumusuko sa laban. Panoorin niyo po yung Facing the Giants. So what is the application sa ating buhay? Spiritual na laban, mga personal na hamon, at pagpapalakas ng kampo. So yun yung pinaka-background na makikita mo natin. So harapin ang mga higante at kapag hinarap natin ang mga higante sa buhay, tiyak magtatagumpay natin. Amen? Sabihin natin, ako'y magtatagumpay. Ako ay magtatagumpay. Ang hihina na. So sa buong buwan ng January, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa pagkilala ng mga higante sa ating mga buhay. Napakahalaga na ma-recognize po natin ang mga giants na yan. Kasi kapag hindi natin ma-recognize yung mga giants na yan, piliin tayo, madali tayong matalo. Una, our topic for today, identify your giants. Identify your giants. Thank you sa ating kahit nasa abroad, si Sister Nick ang Ilaboraga. Ay siya po ang gumagawa ng ating pong mga sa Facebook. Paano ma-update? Binigay ko na sa kanya. Sanak, tulungan mo ako para consistent pang-monitor po natin yung ating mga topics. Same time, patandaan po natin na ito yung journey natin for 2025. Basahin po muna natin. May request everyone to please stand. Basahin natin yung 1 Samuel chapter 17 verse 4 to 11. After this, na may report tayo. So, we must stay lang po tayo. May reports po ang ating financial para for sa taong 2024. Para makita ninyo yung takbo ng ating church. 1 Samuel 17 verse 4 to 11. Isang pangunahing mandirigmang lumabas mula sa kampo ng mga Pilisteo. Ang pangalan niya ay Goliath at siya mula sa lungsod ng Gad. Ang kanyang taas ay halos 3 metro. Hinamon niya ang mga Israelita na makipaglaban sa kanya. Tanso ang kanyang helmet, gayon din ang kanyang kasuotang pandigma na tumitimbang ng 57 kilo.
tansuin ng nakabalot sa kanyang binti at hita, pati ang tabak na nakasakpat sa kanyang balikat. Ang hawakan ng sipat niya ay napakalaki at ang mga baka naman at natulis nito ay kumitimbang ng 20 libra. Nasa unahan niya ang tagadala ng kanyang karasan. Sumisigaw si Goliath sa mga Israelita, "Bakit nakahanay kayong lahat dyan para lumaban? Ako isang Pilisteo at kayo na may mga alipin ni Saul. Pumili na lang kayo ng ilaban sa akin. Kapag ako'y natalo, alipin ninyo kami lahat. Ngunit kapag siya naman ang natalo, kayo ang aalipin namin. Hinahamon ko ngayon ang buong ng Israel. Pumili kayo ng ilalaban ninyo sa akin." Narito, nang marinig ito ni Saul at ang mga Israelita, nanghina ang kanilang loob at sila'y natakot. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Let's pray, Father God. May your Spirit be upon us, Lord. Continue to give us heavenly wisdom as we study upon your word, Lord. Tulungan niyo po na sa pagpasok ng taon ito, makita namin ang aming mga sarili. Makita namin yung mga giants sa buhay upang maging matatag kami sa pagharap ng mga ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaaring po tayo makaupo, mga kapatid. Una, ang pag-uusapan po natin ay ang pagkilala sa ating mga higanti. Hindi naghihiganti, ibig sabihin, pagkilala sa mga giants natin sa buhay. Ano ba ang mga giants natin sa buhay? Ito nabanggit ko lang po kanina, no? Ano ba yung mga giants natin sa buhay? Pero mas nalalaman ko kung ano yung mga giants mo sa buhay. Kasi ikaw yun eh. Yung pabangkitin ko lang ay base doon sa mga literal na nangyayari. No? Sa Biblia, ang mga higante ay literal na mga kalaban. At sa kwento, si Goliath ay kumakatawan sa isang hamon na mukhang hindi niya kayang talunin. No? Sa ating panahon, katulad ni Goliath, ang ating mga higante maaaring magkakaiba. Bilang unang mga panlabas na suliranin. Ano mga panlabas na suliranin? Mga problema sa pamilya. Meron ba tayo niyan? Ha? Meron ba tayo niyan? Problema sa pinansyal. Tapos kamay. Kalusugan. May iba malusog, pero may sakit. Mga pagsubok sa trabaho o alitan sa relasyon. Yung mga panlabas, panloob na higanti o ng mga giants, takot, pagdududa, yan yung makikita po ninyo. Pwede nyo pong ilista yan. Ano makita ninyo? Aware kayo, hindi pa rin mga giants po sa buhay. Pag sinabi tayo kasi giants, yun yung kalaban mo. Kasi si Goliath, para kay David, si giants niya. No? Para sa mga Israelita, si Goliath, giants, no? Sabi doon, kawalan ng kumpiyansa, tukso, pagkabigo, kawalan ng katiyakan, mga kasalanan o ugaling hindi natin maalis sa ating buhay o espiritual na pakikibaka. Yun yung mga panlabas, panloob, ng mga suliranin ng mga giants sa buhay natin. Kaya, iyong nakikita yan sa iyong mga sarili, madali mo yung mapagtagumpay. So, ano ang iyong giants sa buhay ngayon? Mga kapatid, ano yung mga giants mo ngayon sa buhay? Anto? Hawak na kaupo? Lang? Ito ba'y isang takot na hindi mo kayang harapin? Isang ugaling hindi mo mabago? No? Marami. So kilalanin na yung higante sapagkat hindi mo ito matatalo kung hindi mo ito haharapin. So kailangan
makikilala mo yung giants mo sa buhay. Kasi kapag kilala mo yung giants mo sa buhay, kaya mo siya harapin at talunin. At tuloy sa kwento, no? Sa Deuteronomy, nung makita sila sa uwan, sigulayan, ano nangyari? Ang pakiramdam nila? Natakot. Huwag tayo. Minsan sa buhay natin, kapag may problema, natatakot na tayo. Imbis na hanapin ang problema, natatakot tayo. Imbis na gawin ang manatili sa Diyos, lumalayo tayo. Ang katangian ng higante, ng giants. Ang mga giants sa ating buhay, tulad ni Goliath, ay nagtataglay ng sumusunod na katangian. Una, malaki at nakakatakot. Kaya nga sila sa ulat, mga Israelita, natakot agad sila. Laki ito paano namin ito talunin? No? Si Goliath ay may taas na halos 9 na talampakan. Brother Jimmy, 9 na talampakan, gaano ito mataas? 9 feet, ano? Ano ba kataas yung 9 feet? Taas, no? Hindi lang siya na talampakan, isang bihasang mandirigba na tinapon ang mga Israelita gamit ang kanyang laki, lakas, at pananalita. Siguro kung nagsalita si Goliath, ano Israelita? Mga Israelita! Sa taklaw ko yun. Kamalig yata. Si Yuan, nakibusin si Yuan. Binatang-binata. Ganito rin ang problema natin. Ang ating mga higante ay tila ng pakalaki at nakakatakot. Madalas nilang sinasakop ang ating pag-iisip at puso. Tinatakot yung isip mo eh. Pag physically weak ka, tatalagin din para mahina ka. Tatalagin din yung puso mo para mahina ka at bibigay ka at susuko ka. Sa buhay natin, marami tayong kinakatakutan. Maaari maluwi yung business, maaari mawala sa trabaho, maaari magkasakit, maaari magka-aksidente. Lahat. At sa lahat ng iniisip ngayon, yun ang gagamitin ng kaamay para tayo hindi makalaban at harapin ang mga giants sa mundo. Malaki at nakakatakot, pangalawang mapanghamon. So si Goliath ay paulit-ulit na hinahamon ang hukbo ng Israel. Kasi mga Pilisteo na yan, talagang mananakot sila. At gusto nilang sakupin at talunin yung mga Israelita. Ganyan din ang ating mga giants, no? Lagi tayong hinahamon sa ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Kaya if you identify, recognize yung panoob at paglabas na giant sa buhay mo, ang mapapagpuin, kailangan paglabanan niya, kailangan may pananampalataya. Hindi may tatanggap pananampalataya. Hindi ka susuko. Yung giant sometimes sa buhay natin, yung mga nakikita dito natin, kailangan ng kapwa. Giant siya. Para hanggaman, ang iyong paniniwala, pananampalataya sa Diyos, at pagtitiwala sa mga kabataan. Anong giant sa inyo sa buhay? Bakit hindi ko lang ang mga giants yun?
Be successful. Dami requirements. Giants yan. At kapag hindi kayo pag-i-hour sa giants na yan, ilan kayo sa pag-lingkod sa Diyos. Amen? Laging magkaroon tayo ng kaisipan, maging wise tayo na kapag nilalayo kayo sa pag-lingkod sa Diyos, yung giants ay magpapagsiksan. Sabi ni Brother Mark, ang preach niya, sa prayer meeting niya, hindi ako kamali o sa music ministry, kapag ang relasyon mo o karelasyon mo nagpapalayo sa paglilingkod mo sa Diyos, hiwalayan mo na. Brother Mark, nalala ko pa eh. Yes, Brother Mark, kapag yung trabaho niya may Sunday, ay, iiwanan niya yung trabaho na dati, no? Brother Mark, no? Kasi talaga na eh. Alam niyo yun, no? Kapag hindi na siya nakakapagsimba, talagang iiwanan niya sa trabaho niya, no? Para lang sa maglilingkod sa Panginoon. Dapat ganun kaisipan natin din ang mga mananampalataya. So, sabi nga, maraming mapanghamon, hinahakot tayo. Pangatlo, na inutulog ng takot. Ang takot ang dahilan kung bakit hindi makakilos ang mga Israelita. Takot! Nakaka-nervous na dinigay na naglina. Ang ating higanti ay ginagamit ang takot upang handangan ng ating pagsulong. Alam mo, isa sa mga kaya nabuo nga yung topic nito. Lagi sa takot dito natin. Pastor, saan tayo kukuha ng financial para sa mission? Right? Wala naman tayo international supporters eh. Ang support namin galing sa atin. Right? E huwag tayo nagkito sa mga church. Bakit? Ang kailangan ng ministry na provide hindi mga international partner po yun. Okay, makikita natin yung report na ating financial. Makita natin yung journey ng church natin. E pastor pa, na tayo mag-mission. Kaya sa nagtatama tayo. Kasi nga sabi ni Chirma, nagpaplano tayo na wala pera. Ang pera natin si Lord na binibigay sa inyo na kayo magsusupport sa ministry. Dumating ang pera na ako. Magkano yung pass na? Wala sa atin. Tuloy ako. Kita. Nabulunan ako. Takot. Pero, sabi ng Bible, Matthew chapter 28, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And I will be with you wherever you go. That's the promise of God. We will give us the command, but hindi siya nagbigay ng command na ibigay ka sa kita. Yung command niya may dati na pangako. Amen! Minsan natakot tayo mag-uwi because tinitingnan natin yung bakit tinitingnan ng Diyos. Right? Tama. Kasi tinitingnan natin yung pera, hindi yan tinitingnan ng Diyos. At hindi mo na tinitingnan natin, hindi mo tinitingnan yung kakayaan mo ng meron ka. Takot, because of takot. Because of fear. Now, paano harapin ang mga higante o mga giants sa buhay niya? Paano natin harapin? Una, kilalanin na ang laban ay hindi sa iyo lamang. Sabihin niyo ninyo, ang laban na ito
Ay hindi ako nag-iisa. Kasama mo ang Diyos. Ano sabi sa 1 Samuel, verse 17 to 47? Ang laban ay sa Panginoon. Amen? Amen? Ang laban ay sa Panginoon. Alam mo, sa bawat lakbay mo sa buhay, hindi ka nag-iisa. Bawat testimony na yan mga kapatid natin na nandito. Na nagpapatuloy ko bakit sila iibatat sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Tandaan na hindi mo kailangang labanan ng iyong mga giants ng mag-iisa o nag-iisa. Ang Diyos ang iyong kasama. Lagi mong tandaan yan, kapatid. Lagi po natin tandaan yan as church in our journey. Kasama natin ang ating Panginoon. Hindi tayo nag-iisa. Kung kasama ko ang Diyos, kasama ko kayo. Kasama natin ang ating Panginoon sa lahat ng oras. This is why, in the declaration ni David, ng tagumpay ay hindi nagpumula sa mga sandata, kundi sa intervention ng Lord. Amen? Siya ang gumagawa sa lahat ng bagay sa buhay natin. Bakit tayo natatakot? Bakit tayo nangangamba? Bakit nag-aalangan ka na gamitin ang meron ka? Bakit nangangamba ka? Nagdadalawang isip ka na ibigay mo ang para sa Diyos. Nung ipapa si Jesus, sa sabi, ibigay niya kay Susan, ibigay niya para sa Diyos, kay Kristo, ibigay niya para sa Panginoon. Amen. Ang tagumpay ay bunga ng pagtitiwala at pagdepende sa Diyos, hindi sa sariling lakas o kagamitan. Amen. Wala tayong resources. At tanging resources natin kung mangyarihan ng Panginoon. I-challenge ko ngayon. Sa parang, lalo na yung mga kampsaan, mga magaling. At balik may mag-sponsor na ng building. Sinukat na nga ako yung brother Jimmy. Yung brother Jimmy. Nintay lang yung peoples ng lupa yung makakalap sa church. I think kung mayroon na little situation, baka February o March, hindi na tayo magsimula ang construction. Pero simulan na natin yung tao. May hirap ang construction ng fiscal na walang construct na tao. That's why we need you. In one way, maraming kaparaanan yan. If you don't, kung hindi ka makapunta to evangelize, just pray. 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 Manalangin. At magtiwala sa Diyos. At support. Salamat sa mga nag-i-extend na kanilang mga support. At Diyos ang nakakita sa buhay ninyo na kayo pagpalain ng Panginoon. Amen. Sunod lang po tayo sa Panginoon. Ako may pangamba. Pero si Lord nagsasabi sa akin, face the giants. Facing the giants. Sabi nga, kilalanin na ang labanan ay hindi sa iyo lamang. Pangalawa, paano hanapin ang higanti? Huwag magpaalipin sa takot. Amen? Mga kabataan, kung hindi mag-aral, gusto mag-study mo na kasi sa natatakot ng baksa. Hindi ko na natatakot sa kung yung Lord sa'yo. Ang takot ay pumipigil sa mga Israelita na lumaban. Ngunit, ang sabi sa 2 Timothy 1:7, hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig, at disiplina.
did not give us the spirit of timidity, takot, fear. Hindi tayo binigyan doon ng Panginoon. Kaya meron din kapangyarihan na gawin ang pinapagawa ng Diyos. Amen? Panghawakan lang po natin. Ang kanyang, si David, sabi nga, pangatong magtiwala sa pangyarihan ng Diyos. Si David ay isang pinatiliw lamang at hindi tinuring ni David na hindi kayang talunin si Goliath dahil inikilala niya na kasama at nagtiwala siya sa Diyos. Siya pangalan ko sa sarili ko. Tama? Sa kwento? Ayaw kasi mayroon ang pumagawa ko. Hindi ka lamang. Ultimoral na taga-bahay, taga-pastor. Ano kaya niya? Amen. Tubusan ko natin kami ni Asher Estimate. Siyo ang langit tahimik pag nagsalita. Pero ngayon, hanggang naman ito yung kita ang development. Amen. Amen. Pag nagpagkaan ka sa Panginoon, ilalabas din sa iyo. Amen. Lahat ng meron na ilalabas sa iyo. Because you are faithful to obey, you are faithful to listen, you are faithful to respond sa Lord. Ang kanyang kumpiyansa ay hindi nakabase sa kanyang sariling kakayahan, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Ano kung meron sabihin? Tira mo ang ito. Isa na dalawang isip na makipagtungkirin kay Goliath. Nagpapakita na hindi siya nakabase sa mga meron siya. Wala lang talaga siya. Ito na space, wala lang talaga siya. Alam meron siya. Yung pagtitiwala niya, yung buhay niya, nilagay niya sa Panginoon. Kaya naging matagumpay siya, no? Hindi mahalaga kung gaano kalaki o gaano kalaki ang iyong giants. Ang mahalaga ay kung gaano kalaki ang iyong pananampalataya. Ang sabi nga sa New Testament, may pananampalataya at nakasiliit ng buntit ng mustasa, kayang ilipat ang ikot sa kabilang mundo. Ano? Gano'n malaki pananampalataya? Bumiit ng mustasa. Sino nakita ng buntit ng mustasa? Kaya gano'n maliit yun? At maliit ito, magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Ang mahalaga ay hindi ang laki ng problema, kundi ang laki ng Diyos sa iyong buhay. This year, 2025, anong giants yan na hanapin natin, isulot natin sa anniversary natin yun. Amen? Kaya sabi ko na naman giants po sa family ng Sunrise. Sa Sunrise mismo, nakatulungan niyo po kami. Lamang po unang taon pa lang unang ahapon. Unang Sunday. We need to be strong. We need to be united in prayer. Because God is in control. Number 4, kumakbang sa pananampalataya. Hindi natakot si David na humarap kay Goliath. Sa halip, humakbang siya sa pananampalataya at ginamit ang kakayahan sa tulong ng Diyos. Amen? Ginamit ang kakayahan sa tulong ng Diyos. Tingnan mo, yung tinador at paano, para ngayon ayaw mo ngayon siya, no? Si Goliath. Ay, hirap mo na. Now, ang tanong ko, anong kakayahan meron ka? Anong kakayahan meron ka? Meron ka ngayon.
Alam niyo po sa sarili at to discover kung ano mang kakayaan meron ka. Now, huwag kang matakot na humakbang. Kung may pananampalataya ka, humakbang ka ng walang pang-alinlangan at takot. Ano ang kakayaan meron ka, gamitin mo yan. Humakbang ka. Pasunod-sunod pagkain sa iyong Panginoon, sa Diyos, itong talento ko, tulungan mo ako. Amen? Huwag kang manahimik sa init na kaupo. Huwag kang manahimik ang mga ganun palagi na apingin sa mga marwa. Look at yourself kung saan ka gagamitin ang Panginoon sa buksan niya. Amen? Bawat mananampalataya ay may kakayahang ibigay ng Diyos para gamitin sa kanyang kaluwalhatian. Amen. Amen. Ibig-ibig tayo gusto ko kayo kapatid. Ngayon natin malaki itong hamon na natin ng 2023. At sabihin ko, mabalik ako ng 2023. 2025. Ilang araw ako kaya talos mag-tweet na I'm preparing the whole din na rin lahat ng yung direction ng ating church. Mga kapatid ko sa Panginoon, anong hamon sa atin? Ngayon nakita mo, nakilala mo ang mga giants sa buhay, ano ang dapat nating gawin? Now, magbulay-bulay ka. Magpuni-puni ka. Pag-uwi mo mamaya, punta ka sa tuktok ng tabahay mo sa bubong, pero huwag kang tumalon. Magpuni-puni ka doon. Ano ba nais mong ipagawa sa akin for this 2025? Ano ang iyong mga giants na kailangang harapin? Kilalanin ito at hilapin sa Diyos. Lord, ito talaga yung giants. Ito talaga yung mahal sa akin. Lord, ito na yung buho ko. Naisipin ito sa inyo. Yung pag-iinita na ito, pagpapagod sa umaga, pumunta na pagsabasa mo yan, tulungan niyo po ang Panginoon. Lord, maraming nakilanan meron ako. Lord, sinusunod ka ito sa inyo. Giants yan. Hello? Hello? Manalangin. Hingin ang lakas ng Diyos ang paglabanan ng mga giants na yan. Kaya yung Koreano kahapon, dahil po pera na yun president ng Winaymas Bible School, no? At tumutulong siya sa mga alumni ng mga pastor. Lalo na yung nagpapayunar ng mga pastor ng church. No? Lagi niyang sinasabi sa akin, prayer. Kasi nung nasa Bible school pa lang ako, alas 3 na madaling araw, isip na yan. Alas 1 na madaling araw, isip na rin kami kasi devotion na ng 5 o'clock. Kaya lang 4:30 ka na, lumulukot ka na sa pulpito. Marinig mo yan? Nagpipili yan. Bulang ka. Kisig ka na. Hallelujah! Yan lang kasi kaya piliin na. Di mo maintindihan. They are prayerful. Then, kumilos. Humakbang ka, kapatid. Humakbang ka sa pananampalataya tulad ni David. Alalahanin ng Diyos ang lalaman para sa iyo. Amen. Amen. Now, may request na naman to please stand. Mga kapatid, hindi ko po alam kung anong ang pinagdadaan po ito. Bakit po natin yung ating mga and this is the first Sunday here. At muli natin balikan sa rewind yung nagdaang 2024. Asher sa mga
kapatid. Tanungin mo sa sarili mo, ano yung mga balakid? Ano ba yung mga higat sa buhay mo? Nalagay natin sa pagdinig ko sa Diyos. O kabigaan mo na naging daan para hindi mo maibigay ang best mo sa buhay. Mga kapatid, sa pag-imas ng taong ito, pinahapon tayo ng Panginoon. Pinahapon tayo ng Diyos mula sa kanyang salita. Sa buhay, may pagbilan natin, may gulay. Pinahapon tayo kung paano tayo humahanap sa matinding hapon sa buhay. Kapatid, maaaring ngayon masaya tayo. Maaaring nag-i-enjoy tayo. Maaaring maraming oras na sinasayang tayo para sa ating sarili. Pero hindi ba iniisip ang darating mga araw na kapag dumating ang mga giants na ito, handa ka ba harapin ito? Handa ka ba makapayo na harapin ang mga suliraning ito? Kapatid, hindi natin talos yung kinakaharap natin. Hindi natin alam kung gaano kabigat ang haharapin natin. Sa bawat tagumpay na ating naranasan sa buhay ay may kalapit-yan na mga suliranin. At kapag napagtagumpayan natin, lumalago yung ating pananampalataya. Kapatid, ano man yung mga giants mo sa buhay? It is the right time. Ito yung oras, ito yung panahon. Iisulit na nila sa Diyos. Huwag mo kaya nalalabas ng pintuan ng samahan ito na hindi mo nasulit na sa Diyos. Anong galit, anong samahan mo, anong meron ka ngayon. Hiling mo sa Panginoon. Kabigyan natin ang bayapaan. Ibigis mo sa Diyos. Kung anong kabigatan meron ka. Anong giants na meron ka. Kapatid, hawak na lang yan. O nag-iibig ka sa buhay nito. Pero wala kang kabigatan. Wala kang kabigatan. I-release niya ito. Mga kapatid. Sulitin mo yan sa Panginoon. At hayaan mo kanyang panang na Espiritu ang siyang maghari sa puso natin, sa puso ng bawat isa sa atin. Magbigay sa atin ng lakas. Sa halip na ito natin ang ating pansin sa lagay ng problema. Tumingin ka, umasa sa pangako ng Diyos at sa kanyang katawatan. Hindi kanya iiwan, ipawabayaan. If ang giants mo financially, kapatid, kabuhay na ilang taon, kung saan hindi ba pinabayaan ng Diyos. Galing-galing ka sa samahan hanggang sa huling yugto ng buhay mo. Because He is faithful. Mga kapatid, bawat isa sa atin, may mga giants na kailangan harapin. Ngunit tandaan natin na ang Diyos ay kasama natin sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Mapagtatagumpayan natin ang anumang hamon o anumang bigat natin kakaharapin. Huwag matakot sapagkat ang laban ay sa Panginoon. Kapatid, ikaw na may mga giants na kinakaharap ngayon, lumapit ka sa Diyos. Siya magbibigay sa iyo ng tunay na lakas upang mapagtagumpayan ang mga ito. Gamitin ang espiritual na sandata. Manalangin. Gamitin ang salita ng Diyos at magtiwala sa pananampalataya bilang iyong mga bato laban sa mga higante sa buhay. Oo, Panginoon Diyos, tulungan niyo po kami. Sa unang taon pa lang, Panginoon,
may mga giants na sa amin. But Lord, you are faithful. So every one of us nagtulog ay matataman namin wala na sa inyo. Ang bawang pamilyahan na ito, pati yung bawang pamilyahan hindi natin nagsama. We always remember that in our prayer. We always pray for them. Na isa silang para na buhay kung magkakupay sa mga tao sa buhay. We are living people, Lord. At bilang mga anak mo, hahanapin namin at susumugin namin ang lahat dito dahil kasama mo namin, Panginoon, sa lahat na ito. Tulungan niyo po kami, O Diyos, at umaasa kami sa iyo. Sa iyo namin, Panginoon, ipinagkatiwala ang lahat ng ito. Sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak na walang iba, kundi ang ating Panginoon Kristo. Lahat ay magsabi na, Amen. Thank you.